Lalaki patay ng tagain ng kanyang tiyuhin. Bayan ng Lambayong pinangaralan ng Gawad Galasag. At 37 bag ng dugo nalikom sa bloodletting ng lungsod ng Tacloban. Yan ang ulo ng mga balita sa pagbabalik ng Sultan Kudarat Headliners. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito ng mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Disyembre 22, taong 2023. Lalaki, patay ng tagain ng kanyang tiyuhin. Narito ang ulat. Patay ang isang 32 taong gulang na lalaki matapos tagain ang kanyang tiyuhin sa bahagi ng Luminario Rice Mill, Purok Mangga, Barangay Barurao 2. Madaling araw kanina, ika-22 ng Disyembre kasalukuyang taon. Sa inisyal na ulat, habang nagiinuman ng dalawa ay biglang nagkainitan ng ulo at nagtalo dahilan para tagain ng sospek ang biktima na nagresulta sa agaran nitong kamatayan. Habang pasado alas 5 ng umaga kanina nang matagpuan ng nakahandusay na katawan ng biktima at wala ng buhay. Kaugnay nito, kaagad na tumakas ang sospek matapos isinagawa ang krimen. Sa ngayon, nagpapatuloy ang hot pursuit operation ng Lebak Municipal Police Station para mahuli ang sospek at mapanagot sa ginawang krimen. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Bayan ng Lambayong, pinangaralan ng Gawad Galasag. Narito ang ulat. Muli na namang pinarangalan ang LGU Lambayong ng Gawad Galasag ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ngayong taon. Ito na ang ikalawang sunod na Gawad Galasag Award na natanggap ng LGU Lambayong sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Ferdinand G. Agduma, na ang una ay noong nakaraang taon. Ang Gawad Galasag ay ibinibigay ng NDRRMC sa mga lokal na pamahalaan na fully compliant sa mga panuntunan ng Disaster Risk Reduction and Management and Humanitarian Assistance. Ang parangal na ito ay isang na namang patunay na ang administrasyon ni Mayor Agduma ay ginagawa ang lahat ng paraan upang maibigay sa mga Lambayongenyo ang serbisyong matino, mahusay, tapat at maaasahan para sa tuloy-tuloy na pag-angat ng bayan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, 37 bag ng dugo nalikom sa bloodletting ng lungsod ng Tacloban. Narito ang ulat. Umabot sa 37 bag ng dugo ang nalikom ng bloodletting activity ngayong araw ng City Government of Tacloban, kabalikat ang Philippine Red Cross Sultan Kudarat Chapter at JCR Tacloban Kampilan. Maaga pa lang nagsidatingan ng ilang magbibigay ng dugo. Isa na dito ang kaanim ng The Church of Jesus Christ na si Tacloban Branch First Councilor Joel de Tablan, na kung saan masaya ito na nakapagbigay ng dugo sa panahon ng Pasko bilang pagpapakita ng liwanag ni Kristo sa mga nangangailangan ng dugo. May ilan din nagbigay ng dugo na mula sa mga manggagawa ng City Hall, mga mag-aaral at ilang pribadong individual. Nagpakita naman ng suporta sa aktibidad sina Mayor Joseph George L. Lechoncito, MD-DPA at si Vice Mayor Lina O. Montilla. Nagsimula ang aktibidad sa ika-8 ng umaga hanggang sa ika-2 ng hapon na ginanap sa Tacloban City Cultural and Sports Center. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners.
At yun ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman. Balitang walang kinakampihan. Mga balitang totoo. Mga balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.